Si Aling Merla, isa siya sa mga patunay o buhay na patotoo na habang may buhay ay may pag-asang matatanaw. Araw-araw ay tinatahak niya ang mainit na kalye para lamang makapaglako ng kanyang inaangkat na mga kakanin. Nga lamang ay sobrang liit lang ng kanyang kinikita dahil 100 piso lamang ang inaabot ng kanyang amo o ng kanyang pinag-aangkatan ng kanyang mga paninda. Araw-araw niya itong nakasanayan o araw-araw niya itong ginagawa para may pamalit sa kanyang pang-araw-araw na gastusin. Ngayong araw nga ay minabuti naming siya ay dalawin, kumustahin at maabutan man lamang ng kahit kaunting tulong. Nga pala mga kaibigan, mga kapatid, ang inyong pag-subscribe sa ating mumunting channel ay malaking tulong o naging kabahagi na rin kayo sa ating minimithing pagtulong. Maraming salamat. Magandang araw mga kaibigan, narito tayo ngayon sa Barangay Lipit, sa bahay ni Nanay Merla. Dadalawin natin siya. Merla, kumusta kayo? Mabuti po. Oh, Nanay, may dala-dala kaming konting ano sa inyo ngayon. Tulong kasi nakita namin na karapat dapat ng tulungan. Halika Nanay Merla, kumusta ka? Mabuti po. Tayo siya. Magkwentuhan mo tayo saglit. Ito. Mabuka. Ano Nanay? Ilang taon ka na po? Ay, 62 na si Nanay Merla. Pero parang malakas ka pa rin ako kahit sa... Ano po ito? Inborn ka po ba? Imbong. Ay, inborn. Oo, inborn pala si Nanay Merla. So, Nanay Merla, 62 years old ka na. Kasama ka na po sa senior citizen. Dito. May natatanggap ka rin po bang ayuda? Meron din po na kaunti. Opo. Kumusta po ang pang-araw-araw mo? Mabuti rin po. Kasi yung halimbawa po nagtitinda ka po ng mga kakanin. Paano po napagkakasya Nanay Merla yung ano, yung kinikita mo? Magkano po ba ang kinikita mo pag nagtitinda ka po ng kakanin? Isang buwan. Hindi pare-parehas. Hindi po pare-parehas. Po. Ang sabi po ni Nanay Merla, 100 per day pero hindi daw po pare-parehas. Ano po, yung 100 po ngayon ay napakahirap na pong i-budget. Ano po, kasi yung bigas pa nga lang o ulam. Yung iba pang pangangailangan, halimbawa kagaya ng mga groceries, sabon, sa kusina. Ano po, ikwento mo nga Nanay Merla kung paano ka po nakapunta dito sa Lipit. Sa Baler po ako dati. Sa Baler. 1991 ako sa Baler. Ay, matagal na pala. Pero uli lang nubos na kasi kasiguran ay gusto ko mamuhay na mag-isa. Parang ako sa Baler. Opo. Tapos 1998 yun dito na ako sa Dipakulaw. Nagtitinda na ako mula 1998 hanggang ngayon. Sa pagkasalukuyan. Ang Siya tagal pinaganap mo pala. buhayan ko. Opo. 1998, napakatagal na po pala. Ano po? Hindi ka na po nakauwi sa kasiguran mo na noong 1998. Kahit minsan hindi ka po nakapunta. Nakauwi po. 2003 hanggang ngayon di pa. Ay, 2003. Nandun po lahat ng kamag-anak nyo. Dalawang kapatid ko na lang po. Wala na kami magulang. Dalawang kapatid nyo. Mahirap din. Ano nga sabi ko, ma'am, wala kong pabigatan. Di ako na lang magkuha. Sarili. Yun po ang ano ni Nanay Merla kasi wala na po silang mga magulang. At saka dalawa na lang daw po yung kapatid niyang nabubuhay. Mahirap din daw po ang kanilang buhay. Kaya ayaw daw po ni Nanay Merla ang pabigat. Kuwan pa kami. Nasa Bataan yung iba. Anim pa kami. Ay, anim. Anim daw po sila. Yung dalawa na sa kasiguran. Ano po Nanay? Yung apat na sa... Apat na sa... Ay, yung isa, namatay mo isa sa Bilya. Tapos yung dalawa na sa Bataan, yung isa nasa Cavite. Nanay Merla, hindi mo po ba inaalala? Halimbawa po kung ano na, hindi mo na kayang magtitinda araw-araw, hindi po ba? Kasi 61 years old ka na. Pero
Huwag naman sana, kaya lang, ano po kaya ang ano mo? Kasi wala ka naman pong kamag-anak dito. Mm-mm. Doon po kumakapit si Nanay Merla. Mga kaibigan, tignan niyo po siya. Maano po siya, matatag na, isa po siyang matatag na ano, na halimbawa. Kasi sa kanya pong kapansanan at katayuan sa buhay, hindi po niya yun iniisip, kasi iniisip na lang po niya na kakapit na lang po siya sa Panginoon. Bahala na daw po ang Panginoon sa kanya, sa kanyang kinabukasan. Tama po yun, na maging matatag. Opo, at saka matatag at hindi po niya nakakalimutan sa kabila ng mga ano, hindi niya talaga makakalimutan. Ang Panginoon lang po talaga ang kanyang pag-asa. Nanay Merla, may dala-dala po kaming bigas. Sana makatulong po ito sa inyo. 5 kilo po yan na bigas. At saka, Nanay Merla, ito po ay malambot. Buko pandan. Buko pandan yan na ano, malambot yan. At saka meron ka ding biskuit. Ayan. O meron ka ditong mga noodles. O ayan, meron ka rin ditong panglabas sabon. O may mga dilata. Meron ka ding kape. Oy, Nanay Merla, nagkakape ka ba? O bago ka kumain ka po ng ano, ng almusal, mag-almusal ka bago ka aalis na magtatrabaho kasi ang aga-aga mo umaalis. O, meron ka din siyang ayan. Oo. Tapos meron ka rin dito mga ano, gatas, choco. O, may mga dilata. Sana po makatulong po sa inyo at saka may Nanay Merla, ang aga-aga mong umaalis, almusal ka po. Ano po? Habang nandito ka, Nanay Merla, hindi mo po ba naranasang magkasakit? Ganyan o ano, okay ka lang araw-araw? Malakas ka po araw-araw? Oo, nilalagay. Araw-araw ka po ba talagang nagtitinda? Maliban kong linggo. Linggo. Sasamba ko. Opo. Tanggapin mo po yan. At Salamat ano po ang po. sasabihin mo po sa ating ano, sponsor ngayon? Salamat po. Salamat, Mami D, sa yung binigay. Ito si Nanay Merla. Tuwang-tuwa po si Nanay Merla. Mga kaibigan, nandito po si Nanay Merla. Ano po ang kahilingan mo po? Kasi may makakapanood po sa atin ngayon sa video. Yung pampuhunan po, ng mga paninda po. Ang gusto po ni Nanay Merla, mga kaibigan, yung pang-aangkat po niya kasi talagang napakasipag po niya talaga na magtinda araw-araw. Kanina po ay napakaaga po niya talagang lumabas ng bahay. Araw-araw po yan, Nanay Merla. Ano po? Except lang po ng Sunday kasi nagsisimba daw po si Nanay Merla. Kaya sa mga nagnanais po na tumulong kay Nanay Merla, matatagpuan po siya sa Lipit, dito po sa Barangay Lipit, Pakula Aurora, Purok 3. Pwede rin nyo pong i-ano sa akin, ibigay. Makakarating po kay Nanay Merla. I-contact nyo lang po ako sa aking Facebook account, Lynn Udan Amansek Kovac. Ay, Maylin. Di ba bang kapatid kayo nila? Opo. Ano pong pangalan niyo? Marilyn po. Marilyn. Nanay Marilyn. Bali, kapitbahay po siya ni Nanay Merla. Kumusta po si Nanay Merla, Nanay Marilyn? Sa pagkakaalam niyo po na kapitbahay niyo po siya. Araw-araw din nagtitinda. Ngayon $100 naman ang upa niya, sabi niya sa amin. Opo. Paano nakakasya mo ka ko? Ayan po. Kapitbahay po siya ni Nanay Merla. Parehas lang po sinabi sa atin, 100 a day lang Wow, po. ka na din talaga. 100 a day lang po talaga ang Pagka- kinikita ni Nanay Merla. Tinatanong ko kung Opo. anong ulam niya. Opo. Ay, wala daw. Sabi ko, kunin mo yung isang isa. Thank you po. Mabait tong kapitbahay ni Nanay Merla. Ganyan po binibigyan ko dapat. po. Siyempre, sino po magtutulungan kundi Oo. tayo lang pong magkakapitbahay. Ano po? Matagal nyo na pong kapitbahay si Nanay Merla. Matagal na po, madam. Matagal na. So, ibig sabihin, nung nandito na po siya, nandyan na rin po kayo. Opo, sabay kami po, madam. Ayun, talagang matagal na Oo, talaga sila matagal dito sa na. Barangay Lipit. Kung may matutulong ko pa sana, ay wala din kami rin. Opo. Pare-paras kami nagkikilabada. Ilang taon na po kayo? 59 po, madam. Ay, naglalabada po kayo. Nagmamasad kami. Ay. Malayo sa Maria pa. Sa Maria pa kayo pumapasok? Oo. Baka
Balikan ka po namin. Sige, madam, andito lang po ako. Mabait pong kapitbahay ni Nanay Merla. Naawa nga ako. Thank you po, Nanay. Naawa ko isang dalang talaga. Napakainit po ngayon. Oo nga. Hirap naman yung ginagawa niya na 100 a day lang po. Oo, totoo talaga po. Salamat po. Si ma'am.